Live na live tayo mula sa bumabagyo nating mga balita kung saan hindi lang pera ang problema kundi pati sakit. Tumataas po ngayon ang kaso ng leptospirosis. Base po sa ating mga datos, mula June 8 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 2,300 plus na ang kaso ng leptospirosis ang naitala. Mahilig ba kayong maligo sa baha at ilog kahit na delikado? Nako po! Ano nga ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na nanggagaling sa mga hayop. Galing ito sa mga hayop gaya ng kabayo, livestock animals, dogs at ang certified na bita ng kwento, ang common rats. Dahil dito, tinatawag natin itong zoonotic infection. Ibig sabihin, sakit na naipapasa mula sa hayop papunta sa tao. May dalawang paraan paano ito maipasa. Una ay direct contact. Kapag nagkaroon ka ng direct contact sa ihi ng infected animals o sa kanilang body fluids tulad ng laway. At ang pangalawa ay indirect contact. Kapag nagkaroon ka ng kontak sa tubig o lupa na kontaminado ng ihi ng infected animals. Example na dyan ay ang baha. At mas delikado kapag may sugat, hiwa at gasgas kasi doon pupasok ang bakterya. Hindi lang sa balat, pwede rin ito pumasok sa mata, ilong at bibig sa pamamagitan ng mucous membranes. May tatlong uri ng risk levels. Kung kayo ay lumusong sa baha na walang sugat, kayo ay low risk. Kung kayo ay lumusong sa baha na may sugat, kayo ay medium risk. At kung kayo ay araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, minuto-minuto, segundo-segundong lumulusong sa baha, may sugat man o wala, kayo po ay high risk. Hindi na ito sports, delikado na po ito. Ang mga sintomas na inyong dapat tutukan ay kung kayo ay nakakaramdam ng pagkahilo at lagnat, muscle pain, paninilaw ng mata o balat, pananakit ng tiyan, pagtatae o diarrhea, at pagsusuka. Kaya kung kayo po ay may experience na lumusong sa baha, sapa o ilog, magtungo agad sa inyong local health center o sa inyong trusted na doktor para sa tamang gamot. Huwag na po nating patagalin dahil po ang incubation period ay ang panahon mula sa exposure hanggang sa unang sintomas. Sa leptospirosis, ito ay pwedeng tumagal ng 2 hanggang 30 days at kadalasan ay 5 hanggang 14 days. Ibig sabihin, kahit mukhang okay ka ngayon, pwedeng bukas sa 1 linggo o sa 2 linggo lalabas ang sintomas. Kaya kung nagkaroon kayo ng exposure, kahit pakiramdam mo hindi ka tired, strong ka pa, magpatingin agad sa doktor. Bakit? Dahil ang bacteria na leptospira ay pwedeng pumasok at sirain ang inyong liver, kidneys at iba pang organs. Hindi superhero ang immune system. Hindi nito kayang labanan ng lahat, lalo na kung baha ang kalaban. Kaya bago ka pa maging breaking news sa susunod naming report, iwasan ang paglubog-lubog sa baha. Kung makipagsapalaran sa kontaminadong tubig at siguraduhin protektado ka lagi. Kung ikaw ay ma-expose, huwag patumpik-tumpik. Magpatingin agad sa doktor. Magpa-check at sumunod sa payo ng health center. Mula rito sa Binabagyong Balita Headquarters, kung saan ang bunsa ay butas at ang facts ay diretsuhan. Ako po si Angelica, nagsasabing sa baha umiwas para sa buhay lumigtas. Maraming salamat po at ingat kayong lahat.